sa mag-record. Sige, mamaya na. Nagutom ako. Okay, nagbabalik po ang Top sa Sapang Sports. Ako muna. Ay. Okay. Nagbabalik po ang Top sa Sapang Sports. Ang inyong lingkod, Gab Peras ng Sports Corner PH. Ito na po ang ating second part ng ating session. Kapiling muli yung ating mga motocross riders. But this time, kasama na rin yung mga parents na rin na magpapaliwanag, magbaback up na rin yun sa ating session. So, pwede ko muna si Kuya kasi naputol tayo ng internet. Ano yung challenges mo bilang isang motocross rider? Minsan po, mahirap ang racetrack. Puro bato po, puro mud, ganun po. Sand, madudulas. Kaya yun po yung challenge ko po sa motocross. Sino yung inspirasyon mo? Bakit ka nakapasok? Who is your idol? Who is your inspiration? Si Glenn Aguilar po at saka si daddy ko po. Yes, okay. Ikaw naman, anong challenges mo? Mahirap. Pagka po nasemplang ako, Pag nagsemplang ka, Sige, mamaya na. nahirapan po ako umawal sa mga rider. oo, lalo na sa ganitong edad, may mga top riders na yung mga kalaban ninyo. Sino idol nyo? Si Tito Glenn po. Okay. Next, anong challenges mo bilang isang motocross rider? Ang challenges po ay gusto ko po lagi mag-practice po para po makapag-race po sa international. So, maganda ba yung pinapakita niyo yung preparation so far ng inyo sa tuwing nagpupumping ka doon sa mga motocross races? Opo. Pero sinisingit niyo pa rin yung sa study, no? Opo. Okay. Sino yung idol ninyo? Si Glenn Aguilar po at lahat po ng mga international riders po sa ibang bansa. Magkaparehas pala. Okay, sunod. Anong challenges mo bilang isang motocross rider? Challenges ko po ay kailangan po palagi manalo at pag natalo po, kailangan na lang po tanggapin at bumawi po sa next. Tsaka ang isa po pong challenge, pag nasira po ang motor ko po, naiiyak po ako dahil gusto ko pa rin po lumaban. Sino yung pinaka-idol mo sa larangan ng motocross? Si Bornok Bangosong po at si Shano Banana po. Si Bornok! Yan yung isa sa mga champions sa motocross. Ikaw naman? Challenges mo? Mahirap po yung track, tapos po mahirap po magmotor pag wala pong light. Sino ang idol mo? Si Tito Glenn Aguilar po. Si Glenn din. So, tatlo kay Glenn, isa kay Bornok. Ikaw naman, challenges mo? Ang pinakaunang challenges po as a rider po is, first po is the condition of the track. Pagka meron po kasing type ng condition ng track na matigas yung race track, malikabok and maputik. Siyempre po, pag mahirap po yung track is mahirap din pong mag-ride kasi we are on the small bike po. Siguro nakadepende na lang sa weather. Kung maputik o hindi naman, o perfect itong truck na ginagamit niya para dito, para makapag-ensayo pa na maayos at para makapag-compete ka. Sa mga di familiar sa motocross competition, ano siguro yung format nito? By time ito? Minsan po, pag international race, by time, pero as we're in the Philippines po, by laps po. Okay. Sino yung pinaka-idol mo dito sa Pargo Si Tito Glenn po and si Jeric and magkaparehas. Okay. Babalikan ko kayo maya-maya. Yung mga parents naman natin, it's your time to shine. Kailangan natin ma-expose kasi napapanood tayo sa buong mundo. Of course, sa Sports Corner, sa Top Screen. Pangalan niyo muna. Magandang hapon po. Magandang umaga. Ako po si
Mami Arnie Alvarez Remolacio. Ang mga anak ko po ay si Roy Alexander at saka si Rio Alexander Remolacio. Okay, so Magkapatid po sila. magkapatid pala kayo. Pero as a mother ng dalawa nating motocross champions, ano ba siguro yung nag-inspire sa inyo kung bakit tuloy-tuloy naman yung progress ng mga bata na ito? Alam natin marami silang nakakot ng mga turpayo sa iba't ibang mga competition at unti-unti kumikinang ang pangalan pagdating nga sa motocross. Ang nagbibigay po ng inspirasyon sa akin ay yung lakas ng loob ng mga bata. Nakikita mo, nagko-compete sila at yung suporta ng daddy nila na since rider din ng daddy Rizel Remolacio na sumasali din sa races, dalawa kaming magkatuwang na mga magulang nila na suportahan at kung nakikita namin ang kanilang pagpupursige at ang kanilang lakas ng loob para kumarera at yung po bang natutuwa sila na maganda yung kinakatunguhan ng paghihirap at mga sakripisyo, magastos nga rin po talaga itong motocross, malaking bagay na po pag nakikita namin ine-enjoy nila yung paglalaro at pakikipag-compete at pagpapasyal sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Yung husband ninyo is also a motocross rider back in the days, no? Until now po, Pero nag-champion pa rin siya sa mga iba't ibang mga competitions. nag-start po siya magmotor noong 2018 lang, pre-pandemic time. So, medyo na-enhance po yung kanyang kagustuhan ba sa pagmamotor nung panahon ng pandemic dahil yun lang po yung time na hindi ka pwedeng lumabas. Sa racetrack lang po yung punta namin. So, doon po nahasa yung si Rio po nun ang bata. So, yun doon po na hasa yung pagmamotor. As a proud parent, ika nga, ano yung nararamdaman mo sa tuwing magkakaroon ka ng mga, sabihin natin, pinating o yung mga hindi magandang pangyayari sa inyong mga anak, and even at the times na nagkakampiyon sila sa iba't ibang mga competitions, dahil na dinadala kayo sa mga probinsya when it comes to sa mga competitions. Okay. So, may mga times po na sa panonood mo sa mga anak mo bilang ang motocross po ay isa sa pinaka-extreme na sport sa buong mundo. At ito rin ay nakakakaba pag lalo na mga batang pinapanood mo, mga anak mong inaalagaan mo, nandiyan lumilipad. So, yun yung mga nakakatakot minsan at nakakakaba na pangyayari sa tuwing mag-race sila. Pero palakasan po ng loob at patibayan ng pakiramdam. At syempre, pagdarasan po ng mahigpit para po sa ganun mapalayo po sila sa anumang kapahamakan habang nag-race. Pero bukod sa motocross, andyan pa rin yung mga studies, no? Hindi pa rin nawawala yung studies. Anong grade na kayo? Anong grade na sila? Si Roy po ay kinder at si Rio po ay grade 6. Kinder, sa grade 6. Okay, sunod natin si Kuya. Pakilala ka muna sa ating mga Yes, good morning po. Ako po si Richard Anderson de Vera. Father po ni Amory de Vera. So, ayun po. Grade 4 po si Amory ngayon. So, yun po. Yun nga, tulad po ng huling question nyo. Ang priority pa rin po namin is studies pa rin po. So, yun po yung number 1 priority. Then, secondary po yung sports. tuwing weekend naman no? Yung sinasagawa yung mga motocross competitions. Opo. Pero being a father, paano ka na-engganyo na of course na tuloy-tuloy naman yung anak ninyo sa paglalaro nga ng motocross at maging matagumpay ka sa iba't ibang mga competition? Opo. So, ayun po, no. So nakita niyo po, babae po yung anak ko. So, nakikitaan ko po siya ng drive and fire po sa kanya. Kaya, tinuloy-tuloy po namin talaga. Mostly, po, no, sa motorsports, pag babae, most of the time it is being frowned upon, di ba? Kasi dito sa atin sa Philippines, stereotypically, sports, pag sinabi sports, usually lalaki lagi ang sumisikat. So, para sa akin, na-inspire din ako ituloy po yung sa anak kong magtuloy-tuloy sa motocross. Kasi dapat hindi po natin nililimit ang mga girls to compete.
And secondly po, besides competing, we should give them an avenue to not just compete but to also win and to make them more successful po sa future. Kaya ayun po. Sandali lamang po, mabalik po kami. May bago tayong bisita na video. Stand by. Thank you. Okay, pasok Jasmine.